Yes, and ang atin pong title ngayong pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay Change How You Serve. Be like Jesus. Naranasan mo na ba na ang kanyang pagmamahal ay tumagos sa puso mo? Na nag-umapaw ito, na nagbunga naman ang pagmamahal mo rin sa iba? At maglingkod sa iba? Alam niyo po, sobrang blessed tayo. Dahil yung mga nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan, na sa pamamagitan nito ay nakatanggap tayo ng paglilinis at pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. At dahil sa natanggap nating pag-ibig ng Diyos, ay nagkaroon din tayo ng desire para magmahal at maglingkod sa iba. Yung binasa po natin kanina sa Mateo chapter 20 verse 26 to 28. Ang talata pong ito ay bahagi ng mas malawak na kwento kung saan ang ina nina Santiago at Juan ay humiling kay Jesus na bigyan ng kanyang mga anak ng posisyon sa kanyang kaharian. At nagdulot po ito ng galit sa ibang mga disipulo. Kaya't nagturo ang Panginoong Hesus ng mahalagang aral tungkol sa tunay na kadakilaan at pamumuno sa kaharian ng Diyos. Sa verse 26 po, sinimula ng Panginoong Hesus sa pagsasabi, ngunit hindi dapat ganyan ang umiiral sa inyo. Sa halip, na naglahad ng pagkakaiba sa mundo at kaharian ng Diyos. Dito sa lupa, ang kadakilaan ay madalas na nauugnay sa kapangyarihan o power o katayuan sa buhay at kung paano ka pinaglilingkuran ng iba. Now, binaliktad po yun. Binaliktad ng Panginoong Hesus ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagsasabing, ang kadakilaan sa kanyang kaharian ay nasusukat sa paglilingkod sa iba. Ipinakikilala niya ang prinsipyo na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa pagiging tagapaglingkod o servanthood, not in being served. Tuloy po tayo sa verse 27. Pinag-igting ng Panginoong Hesus ang kanyang aral sa pagsasabing, at ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Ang paggamit ng salitang alipin o doulos sa Greek word ay nagpapahiwatig po ng mas malalim na antas ng pagpapakumbaba at pagsunod kaysa salitang tagapaglingkod. Mamaya po pag-uusapan natin yung deep meaning of doulos o pagiging alipin. Alam niyo po, this radical concept means ang mga nais maging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat magpakumbaba at maglingkod sa iba nang walang pag-aalinlangan. Bilang tanda ng tunay na pagmamahal at pagsunod kay Kristo. Ang halimbawa po ng Panginoong Hesus sa verse 28, ipinapaliwanag ni Jesus ang kanyang aral sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Ang sabi niya dito ay, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para magligtas ang maraming tao. Sa mga salita po at gawa ni Jesus, ipinakita niya ang sukdulang paglilingkod, ang pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng marami, para sa kaligtasan natin. Ipinapakita niya na ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila ay ang pagiging handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat
sa kapangyarihan o katayuan, kung hindi sa kakayanan at kahandaan nating maglingkod sa iba. Ang mga leader at mananampalataya ay tinatawagan upang maging halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. At ang pagiging una sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan ng pagiging huli sa mga sarili nating ambisyon at layunin. At pagiging handa na maging alipin ng lahat. Ang ating layunin ay hindi ang ating sariling kaluwalhatian, kung hindi ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Amen po ba? Amen. Ang buhay at kamatayan ng Panginoong Hesus ay ang perpektong halimbawa ng sakripisyo at paglilingkod. Bilang mga tagasunod niya, tinatawagan tayo na tularan ng kanyang halimbawa na maglingkod ng walang hinahintay na kapalit at maging handa na magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Na-realize ko po na ang pinakamataas na ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod. Nakita natin ang halimbawang ito sa Panginoong Hesus, na dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang sarili upang maglingkod sa atin. Ang sabi po sa Roma chapter 5 verse 8, next slide po. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ang pagmamahal po ay ipinakita sa atin ng Diyos ay walang kondisyon. Hindi namimili kung nagpakatino na ba tayo sa buhay o hindi. Ang sabi dyan ay noong makasalanan pa tayo, noong hindi natin siya hinahanap sa ating mga buhay. Nakita na ng Panginoong Hesus ang lahat ng gagawin mong kasalanan 2,000 years ago. Pero minahal ka pa din niya. Sa paano pong paraan namatay siya para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ang pagmamahal po ay higit pa sa pagsasabi ng I love you. Kung hindi ang pagmamahal ay pinapakita sa pamamagitan ng aksyon, at ang aksyon na ito ay paglilingkod. Ang pagmamahal ay paglilingkod. At ang paglilingkod ay hindi lang para sa mga taong nagmamahal sa'yo o sa mga taong mabuti din ang turing sa'yo. Kung hindi ang pagmamahal ay para din sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Para din ito sa mga taong hindi naging mabuti yung pagtrato sa'yo. Ang pagmamahal ay paglilingkod na walang inaantay na kapalit. Amen. Maari pong gusto nating sumunod at maglingkod, pero mahirap. Totoo pong lahat ng paglilingkod ay nakakapagod, nakakaubos ng oras, at magastos din po. Kaya nga ito din po yung pag-uusapan natin. Paano ba tayo maglilingkod na kagaya ng sa Panginoong Hesus? Paano tayo maglilingkod sa paraan na nakakalugod ito sa Diyos at sa ibang tao? Sa kapamaraanan ng Panginoong Hesus at hindi sa ating kaparaanan. Meron lang po tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. Ayan po. How to serve like Jesus. Number 1 po, compassionately. Number 2, selflessly. And number 3, intentionally. Sa number 1 po, compassionately. Kung maglilingkod tayo na kagaya ng Panginoong Hesus, ay maglingkod tayo ng may kahabagan sa mga tao. Ang sabi po sa Mateo chapter 9 verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nandulupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Sinakripisyo po ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili.
at ginawa niya ang lahat ng kanyang ginagawa, ay dahil iyon sa kanyang pagmamahal at habag sa mga tao. Ang motivation niya ay compassion. Ang sabi naman po sa Colossus chapter 3 verse 12, next slide po. Kaya nga bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain. Yan po ay isang bahagi sa verse na ito. Kapag meron pong nahihirapan, di po ba naaawa tayo? Kapag merong nawalan sa buhay, naaawa tayo. Kapag merong nawalan ng trabaho, nakakaramdam tayo ng awa sa kanila. Pero ang emotion ba na ito ay ang kumpletong meaning ng compassion? Ang ibig sabihin na binabanggit ng maawain dyan sa talata o compassion sa English translation ay to suffer together, or the heart that trembles in the face of suffering. Ang ibig sabihin po, hindi ka lang basta nalungkot sa pinagdadaanan ng isang tao. Kung hindi willing kang mahirapan para lang makatulong, para mapawi ang kanyang kahirapan. Yung compassionate po ng tao ay kumikilos ayon sa kanyang habag. Meron siyang ginagawang katulad ng ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin, na hindi siya pumayag na tuluyan tayong mawasak at maparusahan sa dagat-dagatang apoy dahil sa ating mga kasalanan. Hindi niya sinabing, problema niyo na yan, makasalanan kasi kayo. Hindi po. Dahil sa kanyang awa at dahil sa kanyang habag, siya ang kumilos. Siya ang sumunod sa mga utos na hindi natin kayang sundin. At siya ang nagpakahirap, siya ang nagsakripisyo para sa atin. Dahil mahal niya tayo at nahahabag siya sa atin. Ganoon po ang habag. Yun, share ko lang po, naalala ko lang. Yan, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. 12 years ago, yung time na manganak po ako sa anak kong si Tiffany. And doon ko po naranasan ang unconditional love at habag ng isang ina sa kanyang anak. 2 days po akong nagli-labor noon. And tumagal ng ganon dahil hindi siya bumababa. At pinilit ko talagang manganak ng normal. Dahil mahal po yung cesarean. And sa 2 days na halos na hindi ako natutulog dahil sa labor contractions, is ganun din yung mother ko. Hindi rin siya natutulog. Umuuwi lang siya para magdala ng pagkain at mga gamit. At sinasamahan niya ako sa panahon na nakakaranas ako ng too much pain. Dahil nandoon ang awa at kanyang habag. And for sure, ganun din po yung mga magulang dito. Sa mga kananayan at katatayan, di po ba, kapag may sakit ng inyong mga anak, at ganoon din ang anak sa magulang, nais mong makibahagi sa hindi magandang nararanasan at nararamdaman nila, upang maipadama mo na maipadama nila na nandyan ka para sa kanila, na handa ka magsakripisyo at iparamdam yung pagmamahal at ipaalam na meron silang kasama o karamay. Alam niyo po, ang pagkahabag ay willing kang mag-suffer kasama ng kinahahabagan mo. Ganun ang uri ng paglilingkod na inaasahan sa atin ng Panginoong Jesus. Tinanggap natin ang pagmamahal at grace ng Diyos, kaya't inaasahan niya na maglingkod din tayo ng may kahabagan at meron ding grace sa ibang tao. Ang sabi nga po sa Lucas chapter 6 verse 35, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit at ang gantimpala ninyo ay magiging malaki
kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasama. Grabe po, no? Ang sabi dito ay, mabuti ang Diyos kahit sa mga taong hindi mapagpasalamat at mga taong masasama. Ito po ang habag. Ito ang grace ng Diyos. At ang hirap po nitong isabuhay. Pero sa tulong ng Panginoon ay magagawa natin. Amen po ba? Kaya nga po kung gusto nating i-reflect ang Panginoong Jesus sa buhay mo, ay magmamahal ka ng kaaway. Amen po ba? Patatawarin mo at magiging mabuting modelo ka ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Ikaw ang magiging kamay at paa ng Diyos para ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Ang tunay na pagkahabag ay yung gagawin mo ang lahat kahit mahirapan ka. Na kahit mapuyat ka, na kahit mabawasan ang inyong oras sa iba niyong pinagkakaabalahan. Kahit lunukin mo ang iyong pride. Kasi ayaw mo maging dahilan para matisod ang isang tao sa iyong buhay. Sino po dito ang nakakilala kay Jim Elliot? Yun. Pwede niyo po itong i-search sa Google mamaya. Si Jim Elliot po ay isang Amerikano na nakakakilala sa Panginoong Jesus. Naging missionary siya sa Ecuador, South America. Kasama pa ng 4 na iba pang missionary, ay pumunta sila sa isang liblib na island para ibahagi ang mabuting balita sa mga katutubo dito. Kaya lamang po, itong mga Indian tribe na ito sa Ecuador ay kilala sa pagiging mabangis. At ayaw nila na mayroong ibang tao ang pumupunta sa kanilang lugar. Or ayaw nila na may dayo. Ganun pa man, is inunti-unti nila ang pakikipagkaibigan sa mga katutubo. Naguhulog din po sila ng mga regalo at basket sa mga ito sa pamamagitan ng isang maliit na aircraft. And meron din silang isang katutubo doon na pumayag na sumakay sa kanilang aircraft. Siyempre po, curious ito dahil siya isang katutubo. Kaya ginawa nilang lahat para kaibiganin at pinangalanan nila itong George sa English, yung katutubong yon. At dahil dito, naglakas na loob na sila ng bisitahin ng tuluyan ang mga katutubo. Noong January 1956. Kaya lang po, noong sila ay nasa island na, ay sinalubong sila ng isang malaking grupo ng mga Indian tribe. At ito po ay mga galit na galit at silang lahat ay pinagpapatay. At matapos po ang insidenteng ito, ay nag-iwan siya sa kanyang journal ng isang kilalang quotation sa panahon ngayon. Ito pong nakalagay, "He is no fool to give what he cannot keep, to gain what he cannot lose." Grabe po, dahil sa kanyang pagmamahal at habag sa mga katutubo, ay willing siyang ibigay lahat o mawala ang lahat, pati ang kanyang buhay, para lang sa mga bagay na may eternal value. Ano po yung bagay na may eternal value? Yun yung kaligtasan ng mga katutubo. Tayong mga tao ay magmamahal lang or karaniwan nagmamahal lang doon sa mga taong nagmamahal din sa atin pabalik. At may possibilities na saktan natin yung mga taong nananakit din sa atin. Pero hindi po ang asawa ni Jim Elliot na si Elizabeth
at si Rachel na kapatid ng isang namatay ding missionary. Sa halip na magtanim sila ng galit at maghiganti, ay wala silang takot na pumunta sa isla ng mababangis na tribo. And by God's grace, sila ay nakapasok at nakapagbahagi ng mabuting balita. Marami pong naging Kristiyano sa tribong yun dahil sa ginawang sakripisyo nila Jim Elliot at ginawa ng kanyang asawa na si Elizabeth. Tayo po, gaano mo kamahal ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan, magulang, at mga kasamahan mo sa trabaho? Gaano mo sila kamahal na nagbunga yon ng pagkahabag sa kasasapitan nila kung hindi nila makikita ang Panginoong Jesus? Na dumating ka sa point na sinabi mong, kailangan ko na magbago sa aking tahanan at sa aking trabaho upang maging epektibong patotoo ako para madala ko ang aking mga kasama sa Panginoong Jesus. Kasi kawawa naman sila kung hindi nila makikilala ang Panginoong Jesus. Kung ikaw po ay isang leader sa iyong trabaho o ikaw ay isang magulang, nagpapakita ka din ba ng habag sa mga tao? Alam niyo po, mas epektibo at nagbubunga ng pagbabago at pagsunog ay ang pagpapakita ng habag at grace sa isang tao kaysa sa pagpaparusa. Ayon nga po sa studies, ay ang pananakot o ang pangangako ng reward ay di masyadong effective sa mga empleyado. Kasi nade-demotivate sila sa pananakot. At kapag naman nakakatanggap sila ng reward, ay sandali lang ang apekto nito sa kanila para magsipag. Lumilipas din. Pero ang pagpapakita ng habag at grace sa mga empleyado ang siyang nagmamotivate sa kanila na ibigay ang kanilang best o pagmamalasakit sa kanilang kumpanya at maglingkod ng tapat. Kaya nga po tayo, kung tayo ay isang cell group leader, ministry head, o mga nangunguna sa ating church, kung gusto nating magbunga ang iyong mga members ng pagsunod at katapatan sa Diyos, huwag mo siyang takutin ng mga verse sa Bible. Nasabi dito, nasusulat dito na sumunod ka kung hindi dudurugin ka ng Diyos. Hindi po, kapatid. Ang gawin natin ay bugbugin mo siya ng mga verses ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. But of course, ipapakita mo din ang consequences ng disobedience. Pero ang mas bibigyan mo ng emphasis ay ang kagustuhan ng Diyos na mapabuti ang ating buhay. Dahil mahal niya tayo. Si Pablo po, ang ganda ng sinabi niya. Next slide po. Next slide po. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe po ang Diyos nating mapagmahal. May mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya, pero siya ay tapat pa rin sa atin. Ito po ang grace at ito ang kahabagan ng Diyos sa atin. Kaya nga po, kung ikaw ay magulang, aalalahanin mo na ang mga anak mo ay hindi magbubunga ng ayon sa plano ng Diyos sa Kanya. Kung puro pananakot ang ginagawa mo, effective yan pag maliit pa sila. Pero paglaki nila, pag sila ay nagtatrabaho na kaya na nila yung kanilang sarili, ay hindi mo na sila matatakot. Hindi mo na din sila makukuha sa reward. Anak, pag ginawa mo to,
ay bibigyan kita nito. Kapag kumikita na sila, ay hindi ka na rin nila susundin. Kaya nga po, kung gusto mo silang magbunga, ay ipakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ipapakita mo sa kanilang ginagawa ng Diyos sa iyo, sa kanila at sa buong mundo. Ipapaunawa mo sa kanila ang mabuting plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ipapaunawa mo sa kanila na ang Diyos ay sumasagot ng ating mga panalangin. Isasama mo sila araw-araw sa pananalangin at magse-celebrate kayo sa bawat victory na ginawa ng Diyos. Ipapakita mo sa kanila na wala kayong magagawa kung hindi nyo kasama ang Panginoon. Na lahat ng meron kayo ngayon ay bigay lang ng Diyos sa inyo. At hindi dahil magaling ka o mataas ang iyong pinag-aralan. Ipapakita mo din sa kanila na ikaw ay gracious at mapagmahal. Kaya po pala si Pablo, kahit binugbog, kinulong, pinahirapan, ay hindi tumigil sa paglilingkod. Kasi ito pala ang kanyang motivation. Ayan po. Sabi niya sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang naguudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Wow po, no? Ang nag-uudyok at nagtutulak na sumunod si Pablo sa Diyos, hindi ang takot niya sa Diyos, kung hindi ang natanggap niyang pagmamahal, habag at grace nito sa Kanya. Kapatid, ang motivation natin ay dahil nakatanggap tayo ng pagmamahal at paglilingkod ng Panginoong Hesus nang walang bayad. Kaya maglilingkod din tayo nang walang inaasahang kapalit. Ang motivation natin ay yung mga taong mahal natin na mapapahamak, yung mga taong naghahanap ng kapayapaan at security nila sa mga bagay na temporal. Ito po yung motivation natin na dahil mahal natin sila, dahil nahabag tayo sa kanila, ay paglilingkuran natin sila. Ngayon, nais ko lang po ulit ibahagi. Share po, sa trabaho ko po ay nasa Zoom kami the whole night. 10 hours po kaming nasa Zoom. And dahil home base po ako, ay may ka-teammate po ako na umattend sa isang bahay panambahan. Dahil lang sabi niya, in-invite daw siya ng girlfriend niya. At dahil po magkaiba sila ng relihiyon, is sinamahan niya po yung kanyang girlfriend doon sa kanilang church. And nabanggit po niya na na-upset daw siya. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi daw po sa katuruan ay, sabi daw po ng pastor or ng preacher, ay nakakagawa daw ang kanilang mga kapatiran ng makasalanang gawain at bisyo dahil naiimpluwensyahan ng mga taong labas sa kanilang relihiyon. At ang sabi niya po, dahil doon di na siya bumalik sa anumang bahay panambahan. Nakakalungkot po, no? Kasi maraming tao ang ayaw tumapak sa loob ng church. Kasi nakaranas sila ng panghusga ng ibang mga Kristiyano at hindi ng habag. Nakaranas sila ng pangmamaliit
ng mga Kristiyano mismo at hindi ng habag. Kaya ang tingin din nila sa Diyos ay mapanghusga at ang kanyang church ay hindi safe na lugar dahil ang mga tao doon ay self-righteous. Ang tingin ng ibang tao tuloy sa church ay hindi isang lugar na makakatulong sa mga taong makasalanan at nawala ng pag-asang magbago. Tayo po ba? Paano po natin tinitingnan ang mga taong nadapa sa kasalanan? Inaakay mo ba sila pabalik sa Diyos? O nagiging dahilan ka pa para lumayo sila sa Diyos lalo? Magsimula po tayong maging instrumento ng Diyos. Maglingkod ka kagaya ng paglilingkod ng Panginoong Hesus, na may pagmamahal at habag, lalo na sa mga taong nadadapa, nangihina at nasasaktan. Ngayon, paano po tayo maglilingkod gaya ng Panginoong Hesus? Hindi lang tayo magiging compassionate. Kung hindi maglilingkod tayo selflessly. Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Itatakwil natin ang ating sariling mga pagnanasa. Ang sabi po sa Galatia, chapter 5, verse 13, ngayon mga kapatid, tinatawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip, sa mamamagitan ng pag-ibig, ay maglingkod kayo sa isa't isa. Pagkatapos po tayong linisin at iligtas ng Diyos, ay may tendency tayo na abusuhin ito. Gagawin ko na ang gusto ko kasi malaya na ako, napatawad na ang aking mga kasalanan. Totoo po na ang kaligtasan mo ay hindi manggagaling sa iyong sariling mabubuting gawa, kung hindi sa Panginoong Hesus, na naglingkod sa iyo sa krus selflessly. Kaya po ngayon, ang sinasabi sa verse ay, ganoon pa din. Huwag ka mag-focus sa sarili mong kalooban o mga gusto mong gawin sa buhay. Kung hindi mag-focus ka na ngayon sa kung ano ang gusto ng Panginoong Hesus na nagligtas sa iyo. Ang sabi niya po sa talata ay, sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin po, isasantabi mo na ang iyong sarili upang makapaglingkod. Ang ibig sabihin ay magpapakumbaba ka. Amen po ba? Mga kapatid, alam mo ba na ang servant ay ginamit sa Bible na mahigit na 1,000 beses? Ang ibig sabihin po nito ay sobrang big deal ito sa Diyos at kailangan itong maging big deal din sa atin. Kaya nga si Apostol Paul, kapag siya ay nagsusulat, next slide po, sasabihin niya ang kanyang pangalan at ide-describe niya kung sino siya. Halimbawa po sa Romans 1:1, Paul, a servant of Christ Jesus. Sa Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. And sa Titus 1:1, Paul, a servant of God. Grabe po, no? Hindi sinabi ni Pablo na Paul, volunteer of Christ Jesus, kung hindi servant. Kapatid, ikaw ba ay servant o isang volunteer? Ano ba ang kaibahan ng servant at volunteer? Ang volunteer po ay namimili lang kung kailan at saan siya magsaserve. Ang servant po ay magsaserve kahit saan,
kahit kailan, at kahit anong mangyari. Amen po ba? Ang volunteer po ay magsuserve pag convenient, at ang servant ay magsuserve dahil sa commitment. Kaya ang tanong po, kapatid, ikaw ba ay volunteer o isang servant? Next slide po. May nagsabi po na the servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Nakakalungkot po na maraming Kristiyano na kailangan ma-convince mo sila na mag-serve. Na kailangan yung convenient naroon pa rin. Ganun po talaga ang mindset ng volunteers. Kung kayo ay naglilingkod as a volunteer. Buti na lang po ang mga taga-JBRIM ay servants at hindi volunteer. Amen po? Ang sabi po sa unang Pedro chapter 2 verse 16, mamuhay kayo tulad ng mga taong malaya. Subalit huwag niyong gawin dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mabuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ano ba yung dapat nating malaman tungkol sa paglilingkod na itatakwil ang sarili o serve selflessly? Meron po tayong 4 principles of serving selflessly. Sorry po, ang dami kong notes. Letter A. Serving need not always be extraordinary. Ang sabi po sa Lucas, chapter 17, verse 7, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo sila agad upang kumain? Ang salitang alipin po dito sa Greek word ay doulos, na ang ibig sabihin ay bond slave. Ano po ba yung bond slave? Noong unang panahon po, noong araw, ang alipin po ay pinapalaya matapos ang 6 na taon. Kaya lang po, kapag sinabi ng alipin na ayokong lumaya, na napamahal na siya sa kanyang master, sa kanyang asawa at mga anak. Dahil po kapag binili po ang isang alipin at binigyan siya ng asawa ng kanyang master, at may mga anak sila, ay maiiwan ito sa master at siya lang ang lalaya after 6 years. Dadalhin siya ng kanyang amo, pag ayaw niyang lumaya, dadalhin siya ng kanyang amo sa presensya ng Diyos. Dahil gusto niya magstay. At doon sa may pintuan o hamba na pinagsasambahan, ay bubutasan ng amo niya ang isa niyang tenga. Dito po sa, kung nasaan yung hikaw natin, bubutasan niyo ng kanyang amo. Gamit ang awl, yung pambutas po sa mga bag, sa leather. Bubutasan ang isa sa kanyang tenga at magiging alipin siya ng amo niya habang buhay. Ngayon po, ang dulos sa istorya o bond slave ay multitasking. Siya ay nagbabanat ng buto sa pagpapastol at pag-aararo sa bukid.
ginagawa niya yon ang kanyang trabahong pag-aararo kahit mabigat at masakit sa katawan. Tapos magpapastol pa siya ng tupa. Pagkatapos magbabantay, mag-aalaga at maglilinis ng tupa. Siguro po grabing nakakapagod tong gawin. Yung gawain niya. Yung araw-araw sa ilalim ng matinding init ng araw. At hindi siya mamimili ng trabaho. Bakit po? Dahil siya ay dulos o bond slave. Kaya po kapatid, ang paglilingkod ay hindi kailangan na extraordinary ang iyong ginagawa. Na ikaw yung nasa limelight, na mataas ang iyong posisyon. Kahit gaano po kaliit ang iyong ginagawa, ay maging tapat ka sa pinapagawa sa iyo ng Diyos. Dahil ikaw ay isang servant. Hindi ka tinawag para maging isang volunteer, kundi tinawag ka bilang isang servant. Maaari pong naboring ka na sa paglilid ng iyong cell group. Kasi on and off yung mga members. Kaya tumigil ka na. O naging busy ka sa work mo. O busy ka sa ibang mga bagay. Na sa tingin mo ay hindi na worth it ang iyong paglilingkod. O kaya naman po, gusto mo pag naglilingkod ka, dapat ikaw yung leader. O ikaw yung kumakanta sa harap. Dapat ikaw yung preacher. Dapat pag nag-speak ka, nasa malaking venue ka. Nasa aircon ka at maraming tao. Hindi po ganun ang pagiging bond slave. Hindi kailangan na ang paglilingkod ay maging extraordinary. Kung hindi kailangan maging tapat ka kahit sa mga ordinaryong bagay. Dahil sa mata ng Diyos, walang maliit, walang malaki. Dahil lahat ng ginagawa natin ay extraordinary na. Amen po ba? Amen. Sa letter B po, next slide. Serving should be a continuous commitment. Ang sabi po sa Lucas 17:7, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Matapos po yung nakakapagod na buong araw ng pagtatrabaho, ay babalik ang alipin sa bahay ng kanyang master. For sure, gutom na yon at pagod. Pero kailangan niya pang magpatuloy na magtrabaho. Hindi niya ide-demand sa kanyang master na, teka muna, pakainin mo muna ako, kakarating ko lang. Hindi po. Kung may utos ang kanyang master, ay agad niya itong gagawin. Minsan po ang ministry ay mayroong demand. Dahil may mga hinihingi ang pagkakataon na kailangan mag-multitasking at mag-extend ng gawain o mag-cover dahil isa ay wala. Ang bond servant po ay hindi magtuturoan, magsisisihan, magtatampuhan, kung hindi, magtutulungan po tayo. Ang bond servant ay tuloy-tuloy na nakatingin sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Ang job description po ng isang bond servant I do everything your master commands. Grabe po, basahin natin yung kasunod na verse. Ayan, sa Lucas chapter 17, verse 8. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Grabe po, galing sa initan, pagod at gutom. Ngayon naman ay change task na siya. Magbibihis siya
at pagsisilbihan niya ang kanyang master habang kumakain. Kaya nga po, na-realize ko na ang servant ay tuloy-tuloy na maglilingkod kahit kailan, kahit saan, at kahit anong mangyari. Bakit po na walang katapusan na commitment? Dahil tayo po na mga nabubuhay pa sa ngayon, ikaw ay servant pa rin. Maaaring mag-iba ka ng lugar, mag-iba ka ng task na hinahawakan sa ministry, pero ito po yung tandaan mo, na walang servant na pwedeng umupo at sabihin na tapos na ang aking tungkulin. Dahil po walang retirement sa kaharian ng Diyos. And pangatlo po, next slide po. Serving involves self-denial. Tuloy po natin sa verse 9. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Matapos magtrabaho ng buong maghapon, tapos pagdating pa sa bahay, nagsilbi pa sa kanyang amo. Ang pagpapasalamat po siguro ng kanyang amo sa kanya ay isang malaking bagay. Pero ginagawa ba ito ng amo? Hindi po. Bakit hindi nagpapasalamat ang amo sa kanya? Kasi lalabas na ang ginagawa ng alipin ay utang na loob ng kanyang amo. At kailangan niya magpasalamat upang makabawi. No po, mali yung mindset na ito. Tignan po natin sa Job. Next slide po. Sa Job po, chapter 22, verse 2. Ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha, kahit na siya'y marunong o kaya naman ay dakila? Tandaan mo po ito, hindi mo mai-impress ang Diyos dahil sa paglilingkod mo sa Kanya. Hindi siya mai-impress sa'yo dahil nagawa mo ang Kanyang mga pinag-uutos. At ngayon nga ay maoobliga siya na gawan ka ng pabor. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Kaya nga, kung maglilingkod tayo, ay itanggi natin ang ating sarili. Tanggalin natin ang ating sarili na magbayad ang Diyos sa atin. Dahil naglingkod tayo sa Kanya. Maglilingkod po tayo sa Kanya dahil siya ang Diyos na lumikha ng lahat at nagmahal sa atin. Tayo po ang may utang na loob sa Kanya dahil sa ginawa niya sa krus. At hindi siya ang may utang na loob sa atin. Marahil po, nawalan ka ng gana maglingkod kasi nga hindi mo nakita yung promotion na inaantay mo. Samantalang sumunod ka naman. Marahil napagod ka na maglingkod kasi hindi naman sinasagot ang mga kahilingan mo ng Diyos. Na dapat sagutin ka niya kasi nga naglilingkod ka naman. Nagsaserve naman ako kay Lord, pero bakit wala man lang blessings? Diba? Yung asawa ko negative pa rin. Tandaan po natin na ikaw at ako ay servant. At ang servant ay maglilingkod. Ang sabi po, next slide. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang sabi po dito ay binili na tayo ng Diyos. Wala siyang utang sa atin dahil pag-aari niya tayo. Una, dahil nilikha niya tayo. Pangalawa ay dahil binili niya pa tayo upang iligtas. Totoo po na napiplease ang Diyos. Pero hindi natin yon
dinedemand o idedemand na, Lord, mag-thank you ka naman, gawin mo to sa buhay ko. Huwag ka pong mag-expect na sasabihin ng Diyos sa'yo, thank you, buti na lang, nag-serve ka sa akin. Yes po, napiplease ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay nagsaserve. Pero hindi ka magdedemand sa Kanya na mag-thank you siya sa iyo o gawan ka niya ng pabor. Yes, ibibless ka niya kapag ikaw ay sumusunod. Pero hindi ang ibig sabihin nun ay may utang na loob siya sa iyo. Nasasama yung loob mo kapag hindi ka niya pinagpala. Huwag kang mag-focus sa iyong feelings. Huwag kang mag-focus sa iyong sarili. Kung hindi, mag-focus ka lang sa kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos bilang servant. Noong po ako ay nasa Taiwan pa, may mga naririnig po ako, minsan daw, ang ilang Kristiyano ay humihinto ang Kristiyano sa paglilingkod dahil walang nag-a-appreciate sa kanila. Sa mga maliliit na dahilan, hindi ka na-acknowledge, kinalimutan kang banggitin sa ilang gawain na malaki ang naiambag mo. Kaibigan, hindi mo yan ginagawa para sa iyong pastor, para sa iyong kamanggagawa, o sa iyong ministry. Kung hindi ginagawa mo yan, para sa Panginoon. Dahil ikaw ay isang servant. Kaya nga dapat tandaan natin ay tayo ay ginawa ng Diyos para magbigay ng glory sa Kanya at hindi siya ang magbibigay ng glory sa atin. Next slide po. Ang sabi po sa Roma, chapter 11, 35 to 36, sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya. Sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Sabi po dyan, walang anumang bagay tayo na ibigay sa Kanya para bayaran niya. Kung hindi ang lahat ng bagay ay pag-aari niya. Kaya nga, ang tanong, anong meron ka ngayon na hindi mo tinanggap? Wala po, di ba? Ang ibig sabihin, wala siyang utang sa atin. Tayo ang may utang sa Kanya. Totoo po na kailangan natin ng words of encouragement. In fact po, dapat nga po ginagawa natin to sa isa't isa. Pero dapat din natin maintindihan na hindi natin ito pwedeng i-demand sa Diyos o i-demand sa kahit na sinong tao. Kahit hindi na-appreciate yung ginawa mo ng ibang tao, mas mahalaga ba yun para ipagpatuloy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon? Tandaan po natin ito. Next slide po. Serving need not always be extraordinary. Serving should be a continuous commitment. And serving involves self-denial. Next slide po. Letter D. Serving brings fulfillment. Ang paglilingkod ng selfless ay nagdudulot ng fulfillment. Sa Lucas chapter 17 verse 10, ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin nyo, kami mga walang aliping, walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Maaari pong iniisip natin na para lang ito sa mga alipin doon sa parable. Pero
tingnan mo, sabi ng Panginoong Jesus, ganoon din naman kayo. Ibig sabihin tayo din, kailangan natin makita na ang identity natin ay hindi lang tayo anak ng Diyos, kung hindi tayo din ay servant. At dahil po dito, ipinapakita sa atin ng Panginoong Jesus kung paano tayo magiging selfless na servant. Ang sabi po dito sa talata, matapos gawin ng alipin yung napakatinding trabaho, ay sasabihin niya pa, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Kaya nga, nang matapos ka bang maglingkod sa Diyos, at sabihin natin napakarami mo nang na-accomplish, ay kaya mo bang sabihin na hindi ko po kailangan ng pasasalamat at ng papuri, sapagkat ginagawa ko lamang ang tungkulin ng isang alipin. Ganito po ang servant na mayroong fulfillment. Masaya na siya dahil privilege ang maglingkod. Doon pa lang sa pagka-accomplish niya, noong pinapagawa ng Diyos sa kanya, ay fulfillment na yon. Kaya mapansin siya o hindi, ay wala sa kanya yon. Ma-reject man siya o hindi, ay wala rin sa kanya yon. Kahit na mapagod siya, ay okay lang. Dahil privilege ang mag-serve. And Lord, salamat dahil ginawa mo akong servant. Lord, it's a privilege. Di po ba yun ang dapat nating sabihin? Kung patuloy kang magmamahal, kahit ginawan ka ng masama, kahit hindi ka mapansin, or walang recognition, at patuloy kang naglilingkod, ikaw ay may servant heart. Yung wala tayong inaantay na kapalit sa ating paglilingkod. And lastly po, paano tayo maglilingkod ng gaya ng sa Panginoong Jesus? Number 3 po. Next slide po. Ang sabi po sa Juan, chapter 12, verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang sabi po dito sa talata ay ang sino mang naghahangad na maglingkod sa Panginoong Jesus ay dapat sumunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay ay hindi madali. Madali tayong madistract sa mga ibang bagay at mawala ang ating focus sa Kanya. Kaya nga po kailangan nating maging intentional. Kailangan nating maging intentional na hingin sa Kanya ang ating direksyon araw-araw. Maging intentional na kausapin siya araw-araw. Maging intentional na isama siya sa ating buhay, sa ating mga desisyon. Ang paglilingkod po na intentional ay ang pagbibigay ng panahon sa gawain at pagbibigay ng panahon sa mga taong dinadala sa atin ng Panginoong Jesus. Di ba po ang Panginoong Jesus ay busy sa kanyang ministry araw-araw? Subalit intentional siya sa pagbibigay ng panahon sa mga taong kailangan niyang iligtas at pagalingin. May 2 bulag na sumisigaw na tumatawag sa kanya. And alam po ng mga tao na busy ang Panginoong Jesus, kaya pinipigilan ng mga tao na sila ay sumigaw para hindi nila maistorbo ang Panginoong Jesus. Pero tingnan po natin kung anong ginawa niya. Sa Mateo chapter 20 verse 31 to 32, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David,
mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Makikita po natin dito ang puso ng Panginoong Jesus na intentional sa lahat ng kanyang ginagawa. Alam niya na may mga taong nangangailangan ng kanyang pagmamahal at pagliligtas. Kaya kailangan niya silang bigyan ng panahon. Isa sa nakakamangha sa Panginoong Jesus ay ang kanyang focus sa kanyang misyon. Kahit kailan ay hindi niya nakita na ang mga tao ay distraction sa kanya. Kung hindi nakita niya ang mga tao at sitwasyon na isang divine opportunities para makapag-minister sa kanila. May mga pagkakataon na tayo ay sobrang busy. Sobrang focus sa mga bagay na kailangan nating gawin. Focus sa mga responsibilities. At minsan nakikita natin ang mga tao ay isang interruption para sa atin. At pag nangyari po yun, ay namimiss natin ang katotohanan na tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa tao. At ang ministry natin ay ang mga tao mismo. Isipin po natin na ang Panginoong Jesus ay hindi nag-serve lang nung andun na siya sa krus. Kung hindi, habang papunta pa lang siya sa krus, ay nagsuserve na siya sa mga tao. May mga plano siyang marahil na delay dahil sa mga biglaang pangangailangan ng mga tao. Pero ito ay ginawa niya pa din. At sa dulo ng kanyang ministry, ay nagawa niya pa rin ang mga dapat niyang tapusin doon sa krus ng Kalbaryo. Ganoon po siya ka-intentional. At kung gusto mong maglingkod, ay maglilingkod ka kagaya ng sa Panginoong Jesus na intentional. Ngayon naman po, next slide po. Ang tanong po, how do you make disciples? Una po, led by example. Ang sabi po sa Filipos chapter 2 verse 5 to 8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe po, kung ang Panginoong Jesus na kahit na siya ay Diyos, ay hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. At kung ito ay ginawa niya, ay magagawa din natin. At sabihing tagasunod lang din tayo ng Panginoong Jesus. Kaya nga po ang isang discipler ay nagpapadisciple din. Nagpapakumbaba siya na maging accountable sa kanyang mga members. Letter B po. Next slide. Practice unconditional love. Yan. Ang sabi po sa Mateo chapter 22, verse 37 to 39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Mahirap po mag-disciple kahit pa yan ay online dahil nangangailangan pa rin niya ng time. Nangangailangan ng pag-aaral. Nangangailangan niya ng pagpapakumbaba at pagtsatsaga. At darating yung time na nahihirapan ka na. Kaya dapat mong malaman na ang totoong nagsusustain ng iyong ministry ay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At pagmamahal mo sa Kanya. At pagmamahal mo din sa iyong mga members. Kung wala yung malalim na pagmamahal mo sa Kanya, ay siguradong susuko ka. At siguradong i-give up mo sila kapag naging busy ka na sa trabaho o sa mga ibang bagay. Siguradong isusuko mo sila pag nagkaroon ka ng problema sa buhay. Kaya po mahalin natin ang inyong mga disciple, gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. And pangatlo po, next slide po, teach God's Word. Basahin po natin sa mga awit, 119, chapter 119 to verse 105. Salita mo'y isang tanglaw, na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ituturo mo sa kanila ang lahat ng direksyon na sinasabi ng Diyos sa iyo mula sa Kanyang salita. Hihilingin mo sa banal na Espiritu na ipaliwanag sa iyo at tulungan kang mai-apply ito sa iyong buhay. Tandaan mo po, tandaan natin na kapag hindi mo ito gagawin, ay maliligaw ka rin. At hindi pwedeng mag-akay ang naliligaw sa ibang tao kasi pareho kayong maliligaw. Kaya nga po, mga kapatid, siguraduhin natin na yung tinuturo mo ay galing sa salita ng Diyos. At ito mismo ang ina-apply mo sa iyong buhay. At pang-apat po, next slide. Join hearts in prayer. Basahin po natin sa Santiago chapter 5 verse 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang sabi po dito, bigyan natin ng priority ang pananalangin sa bawat isa. Ang panalangin nyo ang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Bilang namumuno ay siguraduhin natin na ang mga members ay nagiging accountable sa bawat isa sa pamamagitan ng panalangin. Bakit po? Dahil ang pananalangin sa bawat isa ang magbibigay sa atin ng kagalingan at ng kalakasan. And last po but not the least, next, ayan na po pala, serve together. Kung tayo po ay isang leader o dinidisipulo, i-encourage natin ang bawat isa na mag-serve ng magkakasama. Ito yung magpapalago ng relationship natin sa bawat isa kapag kayo ay nagsaserve ng magkakasama. Tandaan po natin na ang paglilingkod ay isang commitment. And para naman po sa ating conclusion, isang makapangyarihang paalala sa atin na ang pamantayan ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay iba sa pamantayan ng mundo. Sa halip na maghangad ng kapangyarihan at karangalan, tinatawag tayo na maglingkod at magsakripisyo para sa iba, tulad ng ginawa ni Jesus. Sa paggawa nito,
tunay tayong nagiging dakila sa mata ng Diyos at nagiging buhay na patotoo ng kanyang pag-ibig at kabutihan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay tumayo.